Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 17 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang tahimik na gumagalaw si Arthur sa itaas ng mga puno sa kabubatan, masusing niyang minamanmanan ang mga mangangalakal ng alipin na may kasamang batang elf na babae. Bagamat sabik siyang tumulong agad, alam niyang ang biglaang paglusob ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Apat ang kalaban, may mga armas at may mga alagang asong may sungay na humihila sa kanilang karwahe, hindi pwedeng basta-basta. Kaya't sinundan niya sila sa mga sanga ng puno, naghihintay ng tamang pagkakataon habang dahan-dahang humahapdi ang kanyang mga palad sa kaba. Pagsapit ng gabi, habang inaasahang pagod na ang mga bantay, nagmeditasyon siya upang palakasin ang kanyang mana at patuloy na pinaghusay ang kanyang kontrol dito. Nang dumating ang pagkakataon, naghagis siya ng mga prutas sa mga asong may sungay upang maglikha ng ingay. Isa sa mga mangangalakal ang lumapit upang alamin ang kaguluhan. Walang kaalam-alam na naghihintay si Arthur sa itaas ng puno. Dahil wala siyang armas, gumamit siya ng isang teknik mula sa kanyang nakaraang buhay, isang paraang gumagamit ng mana bilang patalim. Kumislap ang kanyang kamay sa liwanag ng enerhiya habang mabilis siyang sumugod at tinaga ang liig ng kalaban. Nang bumagsak ito, kinuha ni Arthur ang patalim mula sa katawan at mahinang nagpasalamat sa bangkay. Nang magsimulang magtaka ang isa pang mangangalakal sa pagkawala ng kanyang kasamahan, siya rin ay lumapit at agad na pinatay ni Arthur mula sa likod. Bagamat matagumpay ang mga pag-atake, napansin ni Arthur kung gaano ito nakakapagod sa kanyang batang katawan. Kailangan niyang kumilos bago pa makabawi ang natitirang dalawang kalaban. Ngunit huli na, nagising na sina Danton, ang may mahabang buhok, at ang kanyang kalbong kasama. Tinangka ni Arthur na umatake mula sa likod ng kalbo at nasugatan ang paa nito, ngunit agad siyang kinaharap ni Danton. Napansin nitong isa siyang batang salamangkero at isinantabi ang kanyang espada upang gumamit ng mahika. Ayon kay Danton, mas mahal ang batang tulad niya kaysa sa batang elf. Sa isang iglap, bigla siyang nawala at lumitaw sa likuran ni Arthur para umatake. Bagamat nagulat, nakailag si Arthur at gumanti ng sipa sa mukha. Galit na galit si Danton at sinubukang bawiin ang kanyang kontrol sa laban. Hinuli ang patalim ni Arthur gamit ang kamay. Habang nakikipagbuno, pinag-aralan ni Arthur ang paggalaw ng mana sa mundong ito. Kung parang hangin ang blade magic, malamang ay may pagkakapareho rin ito sa fire magic. Sa isang mapangahas na hakbang, kinondensa niya ang kanyang mana sa kamay ni Danton at lumikha ng pagsabog. Sa usok na dulot nito, mabilis siyang nakalapit sa likuran ni Danton at tinaga ito sa leg. Tumilapon ang ulo nito sa lupa, sa huling pagkakataon. Lumapit siya sa kalbong mangangalakal na ngayoy duguan at namamalimos ng buhay. Ngunit sa alaala ni Arthur, marahil ganoon din ang sinabi ng batang elf habang umiiyak. Walang awa, pinatay niya ito. Pagkatapos ng laban, binuksan ni Arthur ang karwahe. Sa loob, nakita niya ang batang elf, nakagapos, may takip ang bibig, at nanginginig habang umiiyak. Lumuhod siya at iniabot ang kanyang kamay na may ngiti sa labi. Halika na, malumanay niyang sabi. Ligtas ka na. Makakauwi ka na. Simple ang kanyang mga salita, ngunit taglay nito ang bigat ng kanyang pinagdaanang laban at ang pangakong kalayaan para sa batang babae. At dito nagtatapos ang chapter 17 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 18? Mag-comment na at patuloy lamang sa pag-usbaybay. Maraming salamat.